Mga Lods, magandang araw pala sa inyo. Meron pala nagre-request na i-breakdown yung offense ng Dallas Mavericks. So Lods, i-breakdown natin yan. Pero syempre, ipapaliwanag ko din sa inyo kung ano ba yung mga counter defense na pwedeng gawin doon. Pagkatapos, ano naman yung counter offense na ginawa ng Dallas doon sa ginagawang depensa ng mga kalaban nila. So Lods, basically, nagsisimula naman talaga ang play nila coming from a top pick and roll or high pick and roll. So ganito Lods, kay Luka Doncic muna tayo dahil siya naman ang main man ng Dallas Mavericks. So habang hawak na yung bola ng Lods, merong magbibigay ng screen. So simple lang yan, pagka tumama yung screen, titira siya. Di ba? Pero siyempre, hindi naman ganun kabilis yun. So ang gagawin ng one dito is, if-a-fight screen yan, una. Kasi pag nag-fight screen yan at nalusutan niya yan, hindi kailangan mag-help neto, hindi kailangan mag-help neto, hindi kailangan mag-help lahat ng yan. Kasi nakuha niya yung tao niya. Pero hindi naman ganun kadali yun. Ano naman ang magiging counter ni Luka Doncic yan? 6'7 si Luka Doncic, mabigat. So ididiin niya yan para tumama talaga sa screen. Okay, once na tumama sa screen yan, malilibre na siya ulit. Siyempre, hindi naman papayag ang kalaban nila. Ang gagawin niyan is magpapakita rito. Ngayon, pag nagpakita yan dyan at ang depensa niya to, pag umatras yan at nakarecover na to, makakabalik na siya. So, wala nang mangyayari. Pero Lord, siyempre, hindi naman gano'n ang mangyayari dyan. Once na ito, napatama niya sa screen at tumelt to, automatic, bigla magro-roll to. So, ngayon gagawin ng Dallas dito, alley-oop, mga kadak. So, ano ang dapat maging counter dyan? Magda-drop down to. Drop coverage. Yun yung mga narinig yung drop coverage. May nagtatanong sa comment section yan. Actually, to. Ito pala magda-drop. Yan. Itong drop coverage na to, kung saan ipasa, siya ang pupunta. Actually, Los, hindi kanyang kadali yan. Madaling sabihin. Pero in reality kasi, ang mangyayari dyan ganito. Pag nabigay na screen yan, okay? Hihilain pa niya to. Ang palayo ng palayo talaga. Ngayon, pag ito lumapit to dito, hihilain pa niya yan, dito yan mag-roll. Para kahit papaano, ito, mapipilitan lumapit dito. Hindi naman pwedeng itong lumapit kasi mapapasahan to, malilibre ka agad. Short passes to eh. So ito, kahit papaano hindi dinay niya yan. So yung angles ang dadayain nila dyan, para kung sakali, pag pinasahan to, yan, mas mahirap tong umabol. Pero syempre, ang gagawin nito is habang bumabalik to dito, magdo-drop down to kasi malayo na to. Ito, pag pinasahan, mas mabilis nang matitira. So mahirapan to mag-recover. Pwedeng ipasa rin dito. Yan. So ganyan yung nangyayari sa offense ng Dallas Mavericks. Ngayon, bakit ba very dangerous to? Depende kasi yan sa player na gumagawa. Balik natin. Unang-una kasi mga lods, si Luka Doncic ang klase ng player na hindi mo pwedeng i-go under, lalo na pag nag-iinit na siya. Kasi, pag nandito ka, nag-go under ka, open up ka, tapos mag-go under ka rito, titira yan dito si Luka, kahit malayo. Or minsan, pagbantay mo yan, nag-open up kayo, nag-open up kayo, tapos nag-go under ka, biglang magro-roll to. Sila Lively, sila Gafford. So mapipilitan to. Yan ang tinatawag na force switch. Ifo-force switch nila yan. So pag nag-force switch nila yan, nakita nila nag-force switch, ilalayo pa ni Luka yan para sundan siya. Kasi titira siya eh. Ito, ilalayo din. So mangyayari dito, one-on-one. Ayaw mangyari ng kalaban yan. Pag si Luka may dala ng bola, ayaw ng kalaban na itong mga big man nila ang tatao sa kanya. Lalo na si Rudy Gobert, di ba? Ilang beses tiniraan si Rudy Gobert niya. So ano ba yung isa sa mga nakita ko na ginawa ng Minnesota or ng mga ibang kalaban nila na medyo naging effective? Ano lang naman naging effective eh? Yung isang ginawa lang naman ng Minnesota. Pag screen dito, Lods, ginagawa nila is sinusundan na rito sa likod. Yan, sinusundan na sa likod. Yan, hindi na siya pinapabalik. Okay? Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit. So ngayon, pag umabante ito, naka-full commit na. Hindi niya naiintindihin tong role kasi ito na talaga kukuha niyan. So ngayon, may pinagkaiba yan pagka hindi ka nag-full commit dito at dito nag-full commit dito. Yan. So ano nangyari sa Game 4? Ginagawa nila to. Napipilitan ipasa ni Luka Doncic. Sumushoot, di ba? Nung mga una, di ba? Nung kalagitnaan. Pero darating yung point na parang hindi pinapasa ni Luka eh. At nag-aalangan na rin tong mga to na tumira. At unti-unti na nakapag-adjust to sa pag-rotate, di ba? Ano bang kahalagaan ng ginagawa ng nandun ka na sa likod? Di ba may nagsasabi? Di ba nilalagay naman talaga sa likod? So ganito yan, Lods. Papaliwanag ko sa inyo. Habang nagdodribble to, pagka yan screen yan, at napunta sa likod, ganyan. Yan, ganyan na nangyari. Pag ito rumorol to, pinipilit ni Luka na wag makabalik to sa harapan. Ginagawa ni Luka, dinadaan niya dito, habang bumababa to. Ngayon, pagdating dito, pinapabalik niya na. Sige, papayagan na kitang bumalik. Pagbalik niya sa harapan para makabalik to, di ba? Yung pala, dito kasi very dangerous si Luka, step back lang, titira na yan. So siguro na-realize ng Minnesota na hindi pwede yung ganun. So ang ginagawa nila, ganito na. Yan, pag punta sa likod nito, i-full commit nila ng konti ito. Hayaan nila itong mag-roll, ito ang kukuha. Para hindi na magkaroon ng lampas. So ngayon, ito ang tinatawag na pick your poison. Hayaan nilang tumira to. Yan.
Kunwari, yung mga ibang mga shooters ng Dallas, sige. Bakit? Kasi, kaysa ito ang mag-init. Kumbaga, sige, kung tatalunin kami ng role player nyo, hindi ng star player nyo. So, yan. So, dumarating sa point, minsan na nangyayari dito, lumalalim, akala ni Luka makakabalik pa siya, pero hindi na kasi hinaharangan na rito, ganyan-ganyan. Ito, pag ito, alis to. So, mapipilitan siyang ipasa yung bola dito. Ilang beses nangyari yan, tapos mas mabilis sila nakakapag-rotate. Ganun ang nangyayari. So, medyo naging effective to. Pero yun nga lang, ang another counter na ginawa naman ng ano rito, ng Dallas dito is, tinaasan naman nila. Dito mismo talagang almost half court na nagbibigay ng screen. Pagka kasi almost half court kasi Los, usually, gino-go under yan kasi mataas pa naman eh. Kasi hindi yan para i-go over mo. Yun usually yan. Pero game 5 na nila ginawa. So hindi na naka-recover ang Minnesota rito. Pagdating dito, tinitira na rin ni Luka. Yan. Yan yung mga madalas na nangyayari. So Lods, hindi ibig sabihin porkit alam mo to, porkit napaliwanag ko na narinig nyo, madaling magagawa yan. Hindi. Kailangan kasi capable din yung player. So take note nyo to Kung gagawin nyo to, dapat yung player nyo ay magaling bumasa ng ball screen. Magaling sa two-man game. Pagkatapos, malawak ang vision para nakikita niya kung sino ba yung umihelp, kung sino ba yung nagda-drop down, at makikita niya yung opening. Ganun kasi si Luka Doncic. Pangalawa, malakas ang katawan mo dapat. Kasi sa pick and roll pa lang, sa initial pa lang na sinasabi ko, dito pa lang, dapat napapatama mo na yung screen dyan. So ngayon, paano mo mapapatama yung screen dyan kung kaya kang itulak? Mafa-fight screen ka niya. So wala na reaction mangyayari dito, wala nang kailangan mag-help kasi ito pa lang covered ka na Pero kung malakas ang katawan mo, kagaya ni Luka, bibigatan mo, tsaka kagaganto, mapipilitan ka madali. Pag nadali ka, kailangan humelt nito dahil pag hindi humelt to, tutuloy to. O kaya pag ganito nito, yari na kay Luka yan, di ba? So kailangan malakas ang katawan mo. Pero Lods, ang problema dito sa may gantong play, mabilis mapapagod ang isang player kasi sa kanya nakasalalay ang play sa buong game. Alam din ni Jason Kidd yun. Kaya nga Lods, ang kagandahan kasi kay Luka, marunong siya mag-pacing. Yun yung isa sa kagandahan sa kanya. At pangalawa, if ever na medyo tingin niya mapapagod siya, nandun si Kyrie na nakaabang lang, handang umalalay sa kanya pagka medyo napapagod na siya. At siya naman na magte-take over. Kaya siguro, napakalakas ng Dallas Mavericks at mahirap silang pigilan. Kahit ako Lods, aminado ako, hindi yan ang prefer na offensive system na gusto ko. Pero wala nagiging effective sa kanila. So magandang pag-aralan din natin para matutunan ng mga kabataan. So yun lang mga Lods. Thank you.